On HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa papapatuloy ng ating mga balita, ika-10 ng Enero taong kasalukuyan hanggang alas 12 ng hating gabi nitong ika-9 ng Hunyo ang itinalagang panahon ng pagpapatupad ng COMELEC gun ban. Sa kabila ng pag-aanunsyo ng COMELEC hinggil sa formal na pag-aalis nito, wala pa rin namang natatanggap ng kasulatan ang local level na pulisya hinggil dito. Ito ay ayon na rin kay MORPPO Deputy Provincial Director for Administration, Police Superintendent Romy Estefa, kung saan umabot sa 41 iba't ibang uri ng baril ang kanilang nakumpiska mula sa iba't ibang uri ng operasyon. Actually, magmula noong January hanggang May, nakapagtala po tayo ng 41 na total number of firearms na nakuha ng people. Ito ay nahati-hati sa mga police activities na ginawa natin katulad ng search warrant. Nakapag-kumpiska po tayo ng 13 na baril doon sa search warrant. Meron ding mga operation bakal tayo, yung pagpasok natin sa mga commercial establishment, nakakuha po din tayo ng isa doon. Tapos sa checkpoint operations natin is nagiging epektibo rin tayo. Kaya tayo ay nakapag-recover ng 4 na baril. Tapos doon sa police response na sinasabi nila, yung matawag ng mga tao, yung mabilis na pagtugon ng mga police sa mga police assistance, is nakapagtala po ng 17 na confiscated firearms yung provincial office. At dahil sa massive na information na ginagawa natin, the whole Mindoro is nakapagtala po tayo ng 6 na surrendered firearms. At yung mga nakumpiskan natin is pag may karampatang sasampa ng kaso, ay sila po ay nasampa ng kaso. Mula sa 41 mga baril, 38 dito ang matataas na kalibre, habang 3 naman ang low power. 29 na gun ban violators naman ang nakasuhan dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code, kung saan isa dito ay AFP personnel. Samantala, ika-8 ng buwang kasalukuyan, isang sunog ang naganap sa Block 2, Barangay Santa Maria Village, kung saan isang kwarto sa Morning Breeze sa boarding house ang natupok ng apoy. Agad na rumusponde sa lugar ang City BFP, kung saan mapalad namang walang nasugatan sa naturang insidente. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa naganap na sunog at ayon sa BFP Calapan, ito na ang ikalawang structural fire na naitala sa lungsod. Muli na namang nadagdagan ang tala ng pulisya sa kasong nakawan dito sa lungsod matapos ang muling pagnakawan ang Citytech Enterprises sa kahabaan ng J. Rizal Street, Barangay San Vicente Central. Gabi nito ay ika-9 ng buwang kasalukuyan na pagmamayari ni Dennis Desuyo Molina, 32 taong gulang. Sa inisyal na investigasyon ng Calapan City PNP, ayon na rin sa naging pahayag ng isa sa mga empleyado na nasabing establishmento na si Eric Ferreras. Napansin niya na ang hagdanang nakalagay sa loob ng kusina sa pinagtatrabahuhang gusali ay nasa tabi na ng pintuang accordion
at ang dalawang glass cabinet dito ay persahang binuksan. Napag-alaman din na sinira ang window steel bar ng naturang gusali kung saan paniniwalaang dumaan ang mga kawatan. Ayon kay OIC City PNP Police Chief Inspector Christopher Abesha, napag-alaman nila na ito na pala ang ikatlong pagkakataon na nanakawan ang nasabing establishmento, kung kaya't patuloy siyang umaapela sa mga Jalapeño na tulungan ang mga kapulisan para na rin sa ikalulutas ng naturang kaso. Nakakalungkot lang na pangatlong beses na ito nangyari. Siguro hindi rin natin masabi kung kaninong kapabayaan ito. So, maaring may mga lapses din tayo rito, pero hindi rin natin masabi. Nakakalungkot isipin na may lapse din siguro yung may-ari nung nasabing establishment. Kasi twice na nangyari, na-solve naman ng kapulisan, at ito naman na nangyari ulit itong nasabing nakawan. So, if I may, gusto kong umapila ulit katulad nung una kong nabanggit sa ating mga barangay official, sa ating mga tanods, na tulungan yung ating kapulisan. Yung ating pong PNP hotline ay 166. 166 yung ating PNP hotline. At ibibigay ko po yung personal number ko, yung personal CP number ko, 0928-328-1841. 0928-328-1841. Personal number ko po yan. At sana po ay yung sa halip na mag-iimbestiga pa tayo, ay ma-prevent na natin yung krimen o yung mga kaso bago pa ito mangyari. So, kahit po gabi, ipagbigay alam niyo po yung inyong mga nakikita, mga naririnig na hindi ka nais-nais, kahit po sa personal cellphone number ko. Samantala, iba't ibang uri ng magagandang Nokia cellphone at laptop ang natangay ng mga kawatan na nagkakahalaga ng 122,275 pesos. Sa ibang balita, ginanap nito ikasyam ng buwang kasulukuyan ang ika-27 committee meeting ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee o RLECC sa PRO Mimaropa Conference Room sa Camp Efegenio C. Navarro, Barangay Suki, Lungsod ng Calapan. Ang nasabing committee ay binubuo ng 25 iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang naturang pagpupulong ay pinangunahan ng chairman nito na si Police Regional Office Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Paul Mascareñas. Katuwang ang Vice Chairman ng RLECC na si Napolcom Region 4B Regional Director Manuel Pontanala. Dahilan sa katatapos lamang ng eleksyon, kabilang sa mga tinalakay ang mga naitalang election-related violent incidents. 3 mula sa lalawigan ng Mindoro at 1 naman mula sa Palawan. May kabuang 15,339 na peacekeeping personnel ang idineploy noong araw ng eleksyon. Sa kabuuan, kung ikukumpara noong nakaraang May 2007 election, mas mapayapa pa rin nila ang eleksyon ngayong taon, kung saan mas mababa ng 69.23% o mula sa 13 election-related incidents noong 2007 elections ay bumaba ito sa 4 ngayon. Iyo pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay para sa Naganauhan, a housing community for